Ano nga ba ang fire hazard? Ang fire hazard ay isang sitwasyon kung saan mas malaki kaysa sa normal na panganib ng pinsala sa mga ari-arian o sa mga tao dahil sa sunog. Maraming common sources ang isang fire hazard. Ang maling mga war ay nagpapakita ng ilang kapansin-pansing palatandaan. Halimbawa, ang pagdidilim o pagkutitap ng mga ilaw ay mga senyalis ng masamang mga kable. Dagdag pa kung nakakaranas ka ng madalas na breaker o fuse na pumutok. Malaki ang posibilidad na masisi ang flood wiring. Karaniwang sintomas ng flood wiring ang mga sunog o madilim na saksakan na switch. Masyadong kakaunti ang mga saksakan, kaya umaasa sa maraming expansion rope at control strips. Hi guys, I'm Jansen Capascia. Hindi papaliwanag ko sa inyo ang mga pwedeng makasunog sa ating bahay. Katulad na lamang ng pag-overheat ng phone kapag na-charge. Kapag ito'y naiwanan o napabayaan, lalong-lalo na ang mga electric fan. Kapag ito'y naiwan, lalong-lalo na kapag umalis ka sa bahay. At ang mga niluluto, tulad na lang ng kalan, ng kaldero kapag may laman, syempre masusunog yun. Good day everyone. I'm Jopre Estiwa from BSIT 101 AL. Ngayon po, ipapakita ko sa inyo na kung paano nyo mape-prevent ang sunog mula sa octopus wiring. Una, ito ang mga nagiging sanhi ng sunog. Kasi may mga gamit kayo na nakasaksak pa din kahit hindi nyo siya ginagamit. Or iniiwanan nyo pa rin siya nakasaksak. Ang cause kasi niya, kapag nag-overload yung saksakan ng sunog or masusunog ang inyong kabahayan. Kaya, mas maganda kung hindi nyo siya ginagamit, tanggalin nyo na lang muna siya sa saksakan. Para hindi kayo masunugan. Kaya, mas maganda na tanggalin nyo na lang muna siya kung hindi nyo siya gagamitin. Good day everyone, ako nga pala si April Boy M. Bagunas. Narito ako ngayon upang ipakita at ipaliwanag sa inyo ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng sunog dahil sa sigarilyo. Isa sa pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng sunog ay ang sigarilyo, sapagkat ang sigarilyo ay ang pangunahing bisyo ng mga tao na mahirap iwasan kahit saang dako ng lugar. Kaya naman mahigpit na ipinagbabawal ito sa mga establishmento, mga pribadong lugar at mga malalaking kumpanya. Mabilis itong umupoy pag naitapon sa mga flammable materials gaya ng kahoy, gasolina, at mga light materials sa bahay o establishmento. Narito ang mga paraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng sunog dahil sa sigarilyo. Una, siguraduhin wala na itong apoy bago itapon kung saan-saan. Pangalawa, maglagay ng karapa o ashtray na magsisilbing tapunan nito. Pangatlo, huwag ito itapon kung saan-saan at itapon lamang ito sa tamang tapunan. At ang pang-apat ay maging disiplinado tayo sa bawat isa bilang isang mamamayan sapagkat sa ating magsisimula ang ating sariling kaligtasan. So, lit candle ang ating topic. And itong this is one of the reason na nagkaroon ng sunog sa isang bahay or isang establishment dahil sa naiiwang candle na nakasindi. Kasi sa karamihan, may mga bagay na dumidikit dito or yung pinagpapatungan nito na nagsusunog din kasi iniiwan na pinapabayaang nakabukas. So yun, dapat pag alam nating merong nakabukas na kandila, pag wala man ilaw, so siyempre dapat maging responsible tayo sa sinisindi natin or sa gantong bagay na nagdudulot ng sunog. So dapat
yun nga, maging responsible para iwas na peligro and mga siyempre sunog, paso, dulot ng apoy. Kaya yun. Paano nga ba natin maiwasan ang paglalaro ng mga bata sa apoy? Una, huwag ilagay ang mga gamit na magmumula ng sunog gaya ng lighter, kandila, posporo, gas at iba pa na kung saan-saan lang na maaabot ng mga bata. Pangalawa, iwasan natin ipagamit ito o ipahiram sa mga bata para maiwasan natin ang mga sunog. Pangatlo, huwag sanayin ang mga bata sa paglalaro ng apoy o kung maaari ay pagbawalan ito sa paggamit ng lighter, kandila, posporo para maiwasan natin ang pagkapaso o sunog. Palagi natin ugaliin na hugutin ang mga appliances sa bahay natin dahil maaari itong pagmulan ng sunog. Palagi din natin i-check ang mga gasol sa ating bahay dahil maaari din itong pagmulan ng sunog. Dapat din nating i-check ang mga cord ng appliances kung ito ba ay nasa hustong kondisyon pa rin. At kung may damage ang cord ng inyong appliances, ay huwag nang tangkaying gamitin upang maiwasan ang anumang pwedeng masamang mangyari.